nakaraan sa Ang Kwento ng Diyos, Lesson 5, Ang Tore, sa pamamagitan ng paglito sa kanilang wika, napagwatak-watak ng Diyos ang mga tao at sila'y napilitang pumalat sa buong mundo. Dito nagsimulang nabuo ang mga bansa at ang mga lahi. Lesson 6, Abram to Abraham. May isang lalaki na nagngangalang Abram na labis na nagmamahal sa Diyos. Isang araw, nangako ang Diyos kay Abram. Basahin natin ang aklat ng Genesis, Kabanata 12, talata 1 hanggang 7. Ngayon, sinabi ng Panginoon kay Abram, lisanin mo ang iyong bansa, ang mga kamag-anak mo at kahit ang sambahayan ng iyong ama, at pumunta ka sa lugar na ipapakita ko sa iyo. Gagawin kong isang tanyag na bansa ang lahi mo. Pagpapalain kita at magiging tanyag ang iyong pangalan. Sa pamamagitan mo, marami ang pagpapalain. Pagpapalain ko ang magmamagandang loob sa iyo, pero isusumpa ko naman ang susumpa sa iyo. Sa pamamagitan mo, pagpapalain ko ang lahat ng tao sa mundo. Kaya umalis Abram sa Haran at pumunta sa Kanaan, ayon sa sinabi ng Panginoon sa kanya. Nasa 75 taong gulang noon si Abram. Sumama sa kanya ang pamangkin niyang si Lot, kasama rin niya ang asawa niyang si Sarai, at ang lahat ng ari-arian at alipin na tipo nila sa Haran. Pagdating nila sa Kanaan, nagpatuloy sila hanggang sa nakarating sa malaking puno ng More roon sa Shechem. Nang panahong iyon, naroon pa ang mga Kananeo. Pagkatapos nagpakita ang Panginoon kay Abram at sinabi sa kanya, ang lupain ito ay ibibigay ko sa mga lahi mo. Kaya gumawa ng altar si Abram para sa Panginoon. Ayon sa ating binasa sa aklat ng Genesis, Kabanata 12, talata 1 hanggang 7, sinabi ng Diyos kay Abram na iwanan ang kanyang bayan, mga kamag-anak at tahanan. Hindi alam ni Abram kung saan siya pupunta, subalit nagtiwala siya sa Diyos. Umalis si Abram kasama ang kanyang asawa na si Sarai at pamangkin na si Lot. Nangako ang Diyos na pagpapalain niya si Abram at sa pamamagitan niya ay pagpapalain ng Diyos ang buong mundo. Nang makarating si Abram sa lupain ng Kanaan, nagpakita ang Panginoon sa kanya. Nangako ang Panginoon kay Abram na ibibigay ang lupain ito sa kanyang magiging anak. Ngunit papaanong maibibigay ng Panginoon ang lupain ito sa kanyang magiging anak kung si Abram at ang kanyang asawa na si Sarai ay matanda na at wala pang supling? Si Abram ay 75 taong gulang na. Naniwala si Abram sa Panginoon at nag-alay ng handog pasasalamat sa Diyos. Ipagpatuloy natin ang pagbabasa. Basahin natin ang aklat ng Genesis, Kabanata 15, talata 1 hanggang 6. Pagkatapos noon, nagsalita ang Panginoon kay Abram sa pamamagitan ng isang pangitain. Sinabi niya, Abram, huwag kang matakot dahil ako ang magiging kalasag mo at gagantimpalaan kita. Pero sinabi ni Abram, O Panginoong Diyos, ano po ang halaga ng gantimpala niyo sa akin dahil hanggang ngayon ay wala pa po akong anak. Ang magiging tagapagmana ko po ay si Eliezer na taga Damascus. Dahil hindi niyo po ako binigyan ng anak, kaya isa sa mga alipin ng sambahayan ko ang magmamana ng mga ari-arian ko. Sinabi sa kanya ng Panginoon, hindi siya ang magmamana ng mga ari-arian mo, kundi ang sarili mong anak. Pagkatapos dinala siya ng Panginoon sa labas at sinabi, masdan mo ang mga bituin sa langit, bilangin mo kung makakaya mo. Magiging ganyan din karami ang lahi mo. Nanalig si Abram sa Panginoon at dahil dito itinuring siyang matuwid ng Panginoon.
Ayon sa ating binasa sa aklat ng Genesis, Kabanata 15, talata 1 hanggang 6, sinabing muli ng Panginoon kay Abram na siya ay magkakaroon ng anak at ang kanyang angkan ay pararamihin ng Diyos, katulad ng mga bituin sa langit na kahit sino ay hindi kayang bilangin. Sinabi ng Biblia na naniwala si Abram sa Panginoon. Dahil naniwala si Abram sa Panginoon, tinawag siya ng Diyos na matuwid. Ito ay katulad din ng sinabi ng Diyos tungkol kay Noe sa araling ang baha. Dahil sina Noe at Abram ay naniwala sa Diyos, nagtiwala sila sa Diyos, sila ay tinawag ng Diyos na matuwid. Ipagpatuloy natin ang ating pagbabasa mula sa aklat ng Genesis, Kabanata 15, talata 12 hanggang 16. Nang palubog na ang araw, nakatulog ng mahimbing si Abram at matinding takot ang dumating sa kanya. Pagkatapos sinabi sa kanya ng Panginoon, "Ang mga lahi mo ay magiging dayuhan sa ibang bansa, magiging alipin sila roon at aapihin sa loob ng 400 taon. Pero ikaw, Abram, pahahabain ko ang buhay mo. Mamamatay ka sa katandaan at may kapayapaan. Paparusahan ko ang bansang aalipin sa lahi mo. Lilipas muna ang 4 na salin lahi bago makabalik dito ang mga lahi mo. Dahil hindi pa umabot sa sukdulan ang pagkakasala ng mga Amoreo para parusahan sila at palisin sa lupaing ito." Ayon sa binasa natin sa Genesis, Kabanata 15, talata 12 hanggang 16, pinapangyari ng Diyos na si Abram ay managinip at sa panaginip na iyon sinabi ng Diyos sa kanya na ang kanyang mga magiging anak ay magiging alipin sa loob ng 400 taon. Ngunit parurusahan ng Diyos ang mga mang-aalipin sa kanila. At dadalhin muli ng Diyos ang angkan ni Abram pabalik sa lupaing pangako ng Diyos, ang Kanaan. Ipagpatuloy natin ang pagbabasa sa aklat ng Genesis, Kabanata 17, talata 1 hanggang 5. Nang 79 na taong gulang si Abram, nagpakita sa kanya ang Panginoon at sinabi, "Ako ang Diyos na makapangyarihan. Palagi kang maging matapat sa akin at mamuhay ng matuwid. Tutuparin ko ang kasunduan ko sa iyo. Pararamihin ko ang mga lahi mo." Nang marinig ito ni Abram, yumukod siya bilang paggalang sa Diyos. Sinabi ng Diyos sa kanya, "Sa ganang akin, ito ang kasunduan ko sa iyo. Magiging ama ka ng maraming bansa. Mula ngayon, hindi na Abram ang itatawag ko sa iyo, kundi Abraham, dahil gagawin kitang ama ng maraming bansa." Genesis, Kabanata 17, talata 15. Sinabi pa ng Diyos kay Abraham, "Tungkol naman sa asawa mong si Sarai, hindi mo na siya tatawaging Sarai, kundi mula ngayon ay Sara na ang itatawag mo sa kanya." Ayon sa ating binasa, ipinaalala ng Panginoon kay Abram ang kanyang mga pangako na bibigyan siya ng maraming anak at magiging ama siya ng maraming bansa. Ibibigay ng Diyos sa kanyang mga anak ang lupain ng Kanaan. Kailangang magpatuloy muna si Abraham at ang bawat lalaki sa kanyang angkan. Binago rin ng Diyos ang pangalan ng asawa ni Abraham. Mula sa Sarai ay naging Sara. Ipagpatuloy natin ang pagbabasa sa aklat ng Genesis, Kabanata 21, talata 1 hanggang 7. Ngayon, inalala ng Panginoon si Sara ayon sa kanyang ipinangako. Nagbuntis si Sara at nanganak ng lalaki kahit matanda na si Abraham. Isinilang ang sanggol sa panahon na sinabi noon ng Diyos. Pinangalanan ni Abraham ang sanggol na Isaac. Nang 8 araw na ang sanggol, pinuli siya ni Abraham ayon sa inuutos sa kanya ng Diyos. Nang ipinanganak si Isaac, 100 taong gulang na si Abraham.
Sinabi ni Sarah, pinasaya ako ng Diyos, at kahit sinong makarinig ng tungkol sa nangyari sa akin ay sasaya rin. Sino kaya ang makapagsasabi kay Abraham na makakapagpasuso pa ako ng sanggol? Pero nagkaanak pa ako kahit matanda na siya. Ayon sa ating binasa sa Genesis, Kabanata 21, talata 1 hanggang 7, tinupad ng Diyos ang kanyang pangako at binigyan si Abraham at Sarah ng anak na lalaki. Pinangalanan nila ang bata na Isaac. Ginawa ni Abraham ang iniutos ng Diyos at tinuli niya ang kanyang anak na si Isaac. The name Isaac is a Hebrew name. In Hebrew, the meaning of the name Isaac is he laughed. Laughter. It will be interesting to know that God put a smile or laughter to Abraham and Sarah when the promise of God seemingly hilarious because of their age. Dito po nagtatapos ang kwento ng Diyos na pinamagatang Abram to Abraham.